Good morning. Medyo natagalan ako bago makapag-vlog ulit. Ito, naisip ko mainam makapag-umpisa ng magtanim ulit. Kasi nung bago mag-winter, nagsubok ako magtanim. Walang nabuhay dito sa California kasi ang weather pag maginaw, yung ibang mga binhi hindi nabubuhay. Para maprotektahan nyo yung kamay nyo since nagluluto saka mahawa kayo ng mga pagkain, mainam nakagloves kayo para yung mga dumi hindi papasok sa kuko. Dalawa lang muna itatanim ko ngayon, okra. Doon sa kabila nakapatanim na ako ng palaya saka kalabasa, sitaw. May naman dito sa likuran, okra saka pakwan. Kasi ang pakwan pag tinanim sa paso, umaano na lang siya, tumutubo na lang kung saan. Pag nakagloves kayo, maginhawa. Kaya alisin nyo yung dahon, mga dry leaves, ilalagay nyo sa may butas na plastic. Ayan. Tapos lalagyan yung lupa, pwede uling tamnam-nyam. Ito naman, pagsahod sa tubig ulan. So, kung meron kayong mga bamboo stick, o kaya chopstick, use chopstick, hugasan nyo lang. Babaon nyo lang dyan isa-isa yung sa gilid ng ito ata suha. Yan. Basta nadidiligan nyo yan. Okra. Yan. Diba, walay sila. Siyempre, ang pagtatanim, yan, minsang mabuhay, minsang hindi. Kaya alisin nyo yung mga sagabal, mga suso. Kasi ang suso nakakaakyat kahit sa matataas na paso. Ayan. So ngayon, lalagyan ko pala, tandaan yan na may tanim na ako dito. Gagamitan ko ng mga stick. Ayan. Dini naman, tanim ko pakwan. Kasi pag hindi nilagyan pala, tandaan na limang kayo. Tapos nagtanim pa kayo ng ibang sayang yung time nyo. Dati kasi kung napanood yung mga hindi pa kayo subscriber o hindi ko pa kayo viewers, napadaan lang kayo bago kayo, subscribe kayo para lahat mapanood nyo. Pati mga luma, mga ideas, kung paano, yung mga matipid na fertilizer na ginagamit ko, kung bakit dumami ang lemon namin. Dati 3 lang binubunga niyan, ngayon sa katutak na ilan na yung daming nahulog dyan, naanihan na rin, dami mga nababaksakan na nga. Tapos yung dulo ng pechay itatanim nyo rin. Kanchay, mga nabibili yung mga gulay kagaya nito, binabaon lang yung tapos kukultivate nyo na ganyan, lilinangin nyo na ganun, linang ang tawag o cultivate. Ayan, para siya mag-grow. Ito matandang kanchay. Ito kasing lemon, nung nilagyan ko ng dumi ng pataba, yung dumi ng bulate, saka pinagugasan ng bigas. Pag wala pang bunga, yung paligid ang dinidiligan. Pagka kasi nagdilig kayo, pinagugasan ng bigas, tapos may bunga na mabubulok. Yung pagkabulok ng mga lemon, natutusok kasi siya, ayan, kaya siya nabubulok o kaya nahuhulog. Kasi itong lemon, meron siyang mga parang tinik na
matutulis. Ayan. Kaya pag meron kayong sugat na umalsa, nagkailangan yung tusukin, malinis yan. Pwedeng gamitin. Ayan ang lemon. Ang dami nang nahulog. Ano yan? Pinakukuloan ko yung balat. Pagka yung stainless ay nagkakaroon ng rainbow discoloration, stain yun. Contributing factors din kung bakit nagkaka-cancer. Kaya yung ibang mga stainless cooking pot na original, may mga peki rin kasing stainless. Baka mapeki kayo. Titingin din kayo sa online ng mga prices. Mahal din ang price nila pero peki. Meron namang talagang original kaso hindi. Mas tsatsagaan na lang ako sa pinakukuluan ko na lang yung balat ng lemon. Mga stainless na aalis naman eh. Mahirap kasi ang bumili ng masyadong mahal. Siyempre may mga gastusin din na kailangan bayaran. Yan. Sinali ng mister ko yung talong ata ito, saka celery kasi yung pinaka ng celery dito yung puno ng sanga ng celery hiniga ko, kaya napakaraming naging bunga nung umulan dito ko inano kasi kulong. Pagka kasi may mga alagang pusa, ayan, nako, pinagtalon-talon pa. Ayan, nagkahiga na yung mga binhi ng mustasa sa kapechay. Nagka-climbing sila, nagte-trekking. Mahirap may pusa. Mahirap maglinis. Ayan, ito ang apricot. Ang dami ng bunga. Kaya pag umuulan, ang dami talaga ditong damo. Kailangan masipag kayong magdamo. Ayaw ni Jesus ng madamo kahit pag nagbasa kayo ng Bible. Kaya minamalas ang Pilipinas kasi siyempre matataas ang damo. Tungkulin ng mga namumuno yun eh. Ayan. Dito naman sinusunog ang basura. Ayan. Pag ulan ng ulan, siyempre tubo ng tubo ang damo. Pero medyo nahawa na namin. Ito namang mga nahulog na mga prutas. Nag-aakyatan kasi ang mga nag-aakyatan tong mga alaga namin pusang maliliit. Kaya ganun ang nangyayari. Ayan, pero hindi ko muna aalisin yan dahil pag may alagang pusa may mga insan hindi ka nais na amoy. Kaya importante naka-face mask kayo. Tapos ilalagay nyo sa baba pag wala nang yung okay na yung amoy. Ito iniipon ko to, pinakakain ko sa mga squirrels. Yan. Sayang pag nagwiwindi nahuhulog pa yan. Minsan pwede rin gamitan ng rake para mas mabilis. Pero kagaya nito, kasi nilalagyan to para mga pusa hindi apakan tong gitna. Yan. Sayang talaga, pero hindi mo naman sila maitatali sa puno para hindi malugas. Parang buhok. Hindi pwedeng lagyan ng net. Kahit lagyan ng net, malulugas at malulugas pa rin. Kailangan kakain kayo ng mga pagkain na hindi nakakalugas ang buhok. O kaya gagamit ng shampoo, palmolive shampoo with aloe vera, para hindi nalulugas ang buhok. Ito na ngayon ng ubas. Kaya kung di nyo pa napanood yung
mga dati kong videos sa BC58. Panoorin nyo para makita nyo yung mga inaani kong ubas. Yan na sila. Ngayon ito, bamboo, nabibili na yan. Nabibili kasi yung mga bamboo, tapos ginawa kong na ganito. Tsaka kung pinangaharang. Ngayon dahil sa dinidevelop yung lugar dito, yung mga dating taniman inaalis. So, nagkagulo ang mga square sa raccoon. Minsan, madalang naman. May raccoon may raccoon saka isa pang kasing laki ng pusa. O possum. Kumakain sila ubas. Yan. Kaya ito ang advisable na gate nila. So, pinapaligid ko yan pag ganyan. So, gagawa pa ako para kompleto. Ito naman ang tulips. Ganda pagka tanghali. Bumili rin ako sa Lowe's ng bulaklak. Meron akong mga pinost sa video rin. Ito naman nabulok na kasi maganda dito makapagtanim pa ng maraming siling labuyo kasi yung dahon nito masarap sa tinolang manok, tinolang palaka, tinolang kung ano-anong tinola kahit sa isda. Lalagyan nyo lang luya, dahon ng siling labuyo, masarap ipanahog sa ulam. So ito hihimayin ko. Kailangan pag naghihimay kayo ng buto nito, naka-gloves kayo saka hindi makukuskus mata nyo kahit napakainit nito. Siling labuyo, may naipon na ako doon. So ito strawberry. Yan, 1, 2, 3, 4, 5 na yan rin yan. Kaya lang hindi masyadong marami, ang dami. Kaya minsan pag genus yan, pag konti, hindi masyadong malasa. Unlike ng mga pag marami talaga. Ito ay yung mga nakakahiling kahit mga stage 4 cancer. Gumaling yung nakausap ko. Ito lang kinain nila. Ugasan nyo lang. Tapos bibiyakin nyo gamit ang kampet o kamay, dali, kuko lang. Nabubuksan ito. Nung panahon ng pandemic, talagang kumain ko ng sariwa na to. Kasi kung sugat na kapapagaling niya, kahit sa loob ng katawan. Tapos nung isang nakakakain ako ng sample, hindi ko alam kung marami lang kami na nag-abot sa akin o sinadya nalagyan ng pampatepok. Ang bilis talaga sumakit yung likod ko. Hindi siya sa buto, hindi siya sa muscles. Halos lang hirapan akong maglakad o kumilos. Awa ng Diyos naman, kumain ako nito. Saka kumain ako ng tokwa, mushroom, basta mga healthy vegetable. Siyempre, timely manner, pagkain kayo ng kain, mabagal ang healing kasi nababasa yung internal, especially kung internal organs ang problema nyo. Kailangan may timely manner ang kain nyo. Kasi kahit sa sugat, pag laging basa, matagal ang healing. Ito yung sinasabi kong bambong nabili sa 99 cents. Siyempre pagkatagalan, pero ang ganda talaga ng bamboo. Napaka-relaxing talaga niya. Probinsya ang dating.
Gustong gusto ko yung mga lugar na bamboo, mga bakod. Yan. Pipinturahan ko muna yan. Kinusot ko muna ng brush. Kasi medyo kinalawang yung ano niya. Mahirap panahin yan. Noong minsan, ano to, hindi pa kubo ang style na ginawa ng mister ko. Flat. Tapos nilagyan ko ng bamboo dito. Diyan natutulog yung pusa. Nakakatulog siya kasi napaka-relax. Ito naman, pinagtsatsagaan ko yan na tanggalin para hindi mukhang damo, no? Pero ano yan, labanos. Hindi ako makabuhay kasi dati ng labanos dahil napagkakamalang kong damo. Ayan. Nabunot ko.